pagpasok mo ng Canada, sayang lang ang pinag-aralan mo. Pinoy ako! Nung mga nakarang araw, hindi ako makapag-vlog kasi meron akong iniisip eh. At ngayon naman ay medyo cloudy dito sa Edmonton. And meron lang akong inihintay dito na result. Result ng exam na kinuha ko. Kinuha ko para at least tayo ay... Hindi ko pa siya mabangga. At least tayo ay mag-upgrade dito. Upgrade ng ating professional career. At syempre sa pag-upgrade mo ng professional career ay mag-upgrade din ang inyong sahod. Grabe, inaabot na ako ng ulan at ito na, naka-receive na ako ng notification dun sa aking exam. At good luck sa atin kung tayo ba ay nakapasa. Ito na, tingnan natin. Medyo kinakabahan ako eh, kasi talagang ngayon ko palang makikita yung result ng exam ko eh. Ay, ano kaya? Pasado kaya o hindi? Ano sa palagay nyo? Pasado o hindi pasado? Ito na mga kababayan, ang ating result ng exam na kinuha ko. Yes, mga kababayan, tayo ay pasado. Yan po yung update ko doon sa mga nagtatanong sa akin kung ako ba ay nakapasa doon sa exam na kinuha ko. And I am very excited na ibahagi sa inyo itong opportunity na ito, lalo na kung ikaw ay naghahanap ng mas magandang opportunity dito sa Canada. Kung naandito ka sa Canada, yan ang ating pag-uusapan for today. Pero ngayon, medyo umuulan kasi at nakakita lang ako ng aking sisilungan dito. Kasi may mga nagsasabi po dun sa mga comments, sayang lang daw yung pinag-aralan nila dun sa mga bansang pinanggalingan nila pagpunta nila dito sa Canada kasi magba-back to zero ka. Yan po ang ating kaklaruhin ngayong araw na ito, kung talaga bang yung pinag-aralan mo ay masasayang pagpunta mo dito sa Canada. At kasi nga, eto, siguro dito na tayo mag-usap-usap eh, no? Kesa humanap pa ako ng ibang lugar eh, kasi wala naman akong mapupunta ang ibang lugar eh, dahil nga sa panahon ngayon eh, oh, umuulan mga kababayan, maulan na afternoon at nagsisimula na ulit yung fall season. So fall, ibig sabihin taglagas. After po ng taglagas ay mag-i-snow na ulit. So doon sa mga nagsasabi na sayang lang naman ang pinag-aralan mo pagpunta mo dyan sa Canada, ay you have to qualify first. Ano ba yung sinasabi nyo masasayang yung pinag-aralan nyo pagpunta nyo dito sa Canada? Ano ba yung pinag-aralan nyo muna in the first place? At pagpunta mo dito ay eto ang question sa inyo. Pagpunta mo ba dito, gusto mo bang ipagpatuloy yung pinag-aralan mo? Gusto mo bang ipagpatuloy yung iyong professional na career? Kung halimbawa ikaw sa Pilipinas or saan mang bansa ka manggagaling. Kasi noong nakaraan po, meron po akong in-interview na kabayan natin na doktor sa Saudi. Pagpunta po dito sa Canada, siya po ay Uber driver. At meron naman po siyang bine-venture na ibang opportunity. At so yung mga ganong cases po, ano, yung mga ganong cases na kung sakali ikaw ay professional, ikaw ay doktor sa Pilipinas, you are a doctor you are a doctor anywhere else, and then when you come to Canada, you're not using your profession as a doctor.
Bakit ako nag-i-English? Kasi meron dyan, no? Baka kasi naririnig niya yung sinasabi ko eh. Kanina pa yan nakatingin sa akin kanina. Magpapalipad ako ng drone. Then, sabi niya sa akin, pwede ba yung drone mo dito sa Canada? Ang sabi ko, pwede yung drone kong paliparin dito kasi ang rules dito is 249 grams pababa. Hindi mo kailangan ng license para makapagpalipad ka ng drone. Kaya yun ang explanation ko sa kanya. Kasi tinatanong niya kung bawal magpalipad ng drone dito. Now going back do sa ating pinag-uusapan na kung gusto mong ipagpatuloy yung karir mo dito, why not coconut, di ba? Mga kababayan, nasa sa inyo naman po yan eh. Pagdating mo dito sa Canada, kung nais mong ipagpatuloy yung profession. So kung ipagpapatuloy mo, hindi po masasayang. Ang sinasabi kasi nilang, sayang yung pinag-aralan mo kung directly, hindi rin yun yung tinatahak mo or hindi rin yun yung karir mo dito sa Canada. Ibang karir yung pinasok mo kasi nung pagpunta ko po dito sa Canada noon, nung unang panahon, no? Kasi medyo may katagalan na rin po ako dito sa Canada eh. Nung sa Pilipinas po, ang profession ko po or ang trabaho ko po sa Pilipinas is a regional training officer ng isang sikat na fast food chain. Hindi ko na po sasabihin na under kami ng Jollibee Foods Corporation. Chowking po kasi ako dati eh. Pero nanggaling ako sa pagiging management training. And then, after ko maging management trainee, naging supervisor ako, tapos naging manager ako, naging store manager, dun po sa nakakaalam, nung lugar, dyan sa UN Orosa, dun sa Pedro Hill, sa Chowking Lasal. Dati ko po yung mga stores na minamanage. Yan nga pong Chowking Lasal ay tambayan po yan nung sikat na banda ngayon na mayonnaise. Lagi ko po sila nakikita dyan sa Chowking Lasal. Anyway, yun po yung profession ko until such time na promote po ako as a regional training officer. And nung regional training officer na po ako, 9 years po ako dyan sa Chowking. Then, nagkaroon po kasi ako ng matinding pangangailangan financially kasi yung tatay ko po kinailangang i-dialysis at alam naman po natin pag dinadialysis ang tao, malaking halaga po ang iyong gagamitin para sa hospitalization. Kaya po, naisipan ko na mag-ibang bansa. Actually, ang mga choices ko po is Dubai, Singapore din. Gusto ko rin po makarating ng USA at iba pa pong bansa. Basta ang goal ko lang noon is makaalis lang ako ng Pilipinas para kumita ng mas malaking pera for the hospitalization of my father. Yun po yung main intention ko. Hindi ko naman po talaga inisip na pupunta dito sa Canada eh. Hindi ko po plinano. Kaya ko na lang po plinano noon is because yun nga ang pangangailangan ko. Kasi maganda naman po ang trabaho ko sa Pilipinas eh. Regional training officer po ako sa Pilipinas. Nakakapunta po ako ng iba't ibang mga lugar at the expense of our company. Okay din naman po yung sahod. Pero masasabi ko, hindi naman po kalakihan compared po sa pagiging service crew dito kasi kinumpara ko po eh. Kinumpara ko yung sahod ng service crew dito at sahod ko as a regional training officer na mataas ang posisyon ko dyan sa Pilipinas. Kaya po, nagdalawang isip din ako doon sa akin magiging desisyon na kung tutuloy ba ako sa Canada or hindi ako tutuloy. Kasi nga, yun nga po ang struggle eh. Pag minsan, yan, alam ko po yan po ang struggle ng iba nating mga kababayan. Yung professional career nila sa Pilipinas, tapos ipagpapalit nila dito na mababang posisyon sa Canada. So, malaking struggle po yan doon sa mga professional ang mga trabaho. Pero, you have to keep in mind, ano ba talaga yung purpose mo or your intent to come to Canada? Ano yung purpose mo talaga? 'Di ba? Para po kasi lagi po akong bumabalik sa ganung paalala sa inyo, ano ba yung goal mo? Ano ba yung purpose mo? Bakit ka ba mag-iibang bansa? Dahil diyan po manggagaling yung iyong motivation kung ikaw ay magtutuloy sa bansang ito kung saan kung ikaw ay professional sa Pilipinas ay maaari po. Kaya po sinasabi ko maaari kasi depende po sa inyo eh kung gusto niyo ipagpatuloy yung inyong profession or hindi eh. Kung gusto niyo pong ipagpatuloy yung pagiging doktor niyo, pwede niyo naman pong ipagpatuloy dito eh, di ba? Yun nga lang po, kailangan mong, sabi nga nila, is mag back to zero. Yun po ang gagawin niyo talaga, mag-aaral kayong uli. Kaya nga po ako,
ngayon ay nag-aral po akong muli for this financial industry na tatahakin ko ngayon. Nag-aral po ako ng mga ilang months at kung kayo po ay interested na tahakin ang career na ito, meron po kayong background in sales, meron po kayong, kahit naman po wala kayong background doon sa sales or doon sa professional career na ito, yun nga po ang kagandahan dito magkakaroon ka ng chance na maging professional ang iyong profession through this career. This career, parang discareer, Magandang opportunity po ito. Kung kayo po ay interested sa opportunity na ito at naandito po kayo sa Canada, gusto nyo pong pasukin ang financial industry na ito, meron po tayong registration form below at mag-usap tayo, kabayan, kung naandito ka sa Canada. Pag-usapan natin kung halimbawa nag-i-struggle ka sa iyong pangangailangang financial. Kailangan mo ng financial education na libre. Libre naman po itong session sa akin na pag-uusapan natin ano ba yung magiging strategy mo para ikaw ay magkaroon ka ng awareness sa dapat mong gawin. Kasi kung nag-i-struggle ka nga financially, baka maaaring meron tayong kailangang strategy gawin para matulungan ko kayo na hindi kayo mag-struggle dito sa Canada kasi marami pong mga paraan, strategy nga po mga diskarte kung papaano tayo magiging financially independent eventually. Yun po yung goal ko. Kasi pag minsan, siguro may mga napapanood kayong mga videos kung saan hindi sapat yung aming kinikita, meron kaming problema financially dahil sa mga expenses, sa mga bayarin, let's sit down. Mag-usap po tayo, kabayan. Mag-reach out po kayo sa akin para na sa ganun, mabigyan ko po kayo ng impormasyon para kayo ay hindi mag-struggle dito sa Canada. At libre naman po ito. Wala po kayong babayaran kung kayo ay nandito sa Canada at talagang kailangan nyo po ng financial education. Maturuan ko man lang kayo ng diskarte kung papaano yung discarding gagawin natin para hindi tayo maghirap dito sa Canada. Mag-sign up po kayo. Registration form is below. 1 hour, almost 1 hour po yung ating pag-uusapan na financial strategy na maaari nating gawin. And then, hello, how are you? Hey, good. Is it a YouTube video? Yes, YouTube video. Oh, what's your channel's name? My channel's name is Sok Digital Media, and it's all about immigration. People wanted to come here to Canada. Yeah. Where are you from? My parents might be interested. I'm from Tunisia. From? Tunisia, North Africa. North Africa? Yeah. Wow, hey, and you're here. Yeah, You're lucky. Thank you. Have you been to your country Yeah, before? How was it? we're from the same. It was nice, but It was Canada's nice? more. I haven't been back. Of course, man. More Of course. opportunities. Yeah, I will include you on my video. Hello, guys. Watch it, okay? check it. Yeah, we'll check Okay, it. guys, Thank you. go check it out. Bye. All right, Sok Digital Media. Go to your phone. Take a look at it. I'll do it right now. I'll subscribe. Yeah, please. Subscribe. Hey, my new subscribers. Everyone follow this guy. Yes, of course. Hey, This Sok. one, yeah? That's me, hey? See that? SOC. Hey. Yeah, We go have 500,000. 500,000, right? That's good. So, 500K? almost. It's 400 something thousand. Wait. Sock Digital Media. Yes. Yes. Sock Digital. Nakita nyo itong mga batang ito. Galing sila sa ibang lugar din, ibang country rin. So you are all from the same country? No, he's from Libya. So Libya? we're neighbors. Oh, okay. Good, man. Good on you, man. Yeah, My family had subscribe. to cross the border to get here. Oh, yeah, definitely. thank you. All right, Thank you so much. Yeah. Take it easy, Everyone eh? follow this guy. This All guy right, is up. thank you, guys. Follow him. All right. Ayos. Meron tayong 3 subscribers. Ayun po, mga kababayan, wag po kayong mahiyang mag-reach out sa akin. Pag-usapan natin kung anong strategy ang maaari nating gawin para matulungan po kayo kung kayo ay nag-struggle financially dito sa Canada. Now, kung gusto nyo rin po, kasi included po dito sa ating pag-uusapan is this opportunity. Baka gusto nyo pong pasukin ito, itong financial industry, kasi sabi nga nila, kung nasaan yung pera, nasaan po ba yung pera? Di nasa financial industry, mga kababayan. Kung gusto nyo pong kumita ng mas malaki, yun po yung papasukin natin. Aalamin natin yung ginagawa ng mga taong nasa financial industry para sila ay una,
magamit nila yung kanilang professional career dito sa Canada. Professional po ito na career napapasukin natin At ito po, open to everybody here in Canada. Ano man ang iyong occupation dito sa Canada, open ito sa iyo. Kasi para hindi natin sabihin na yung pinag-aralan natin ay nasayang lang pagpunta natin dito sa Canada. This is your opportunity, kabayan. Yan po yung offer ko sa inyo, mga kababayan. Para naman hindi nga po masayang yung ating pinag-aralan. At hindi naman po para sa akin po This is my personal take on this. Talaga bang totally nasayang yung pinag-aralan mo? Pagpalagay na, hindi rin yun yung tinahak mong trabaho. Does it mean na ikaw ay hindi magiging successful dito sa Canada? Yung ba ang ibig sabihin nun? Ibig ba sabihin hindi mo pinagpatuloy yung pagiging teacher mo? Hindi mo pinagpatuloy yung pagiging doktor mo? Hindi mo pinagpatuloy yung kung anumang profession na meron ka sa Pilipinas? Ay nasayang ba talaga totally yung pagpunta mo dito? Hindi po masasayang yung pagpunta nyo dito sa Canada kung ikaw ay isang tao na ang iniisip mo is long term. Kumbaga, sabi nga nila, di ba may kasabihan po, yung faith po kasi is a belief in something that you don't see. Hindi nyo po nakikita. Di ba kaya ka merong faith? Kaya magkaroon ka ng faith sa sarili mo dun sa future na hindi mo nakikita, pero kahit hindi mo siya nakikita, you have the power, mga kababayan, to change your future. And it's entirely up to you if you will make a decision to change it. So, nasa sa inyo po yun, mga kababayan. So, sana po, somehow, ay nabigyan ko kayo ng impormasyon, na i-share ko sa inyo yung opportunity na nais kong ibahagi sa inyo. At sa mga susunod na pagkakataon, pag-uusapan po natin yung mga strategy na natutunan ko dito sa, sabi ko ngang, financial career na ito na aking tinatahak. You will hear more from me about this opportunity. Kaya tayo, mag-usap tayo mga kababayan para maibahagi ko sa inyo kasi sabi nga po nila, knowledge is power. Kaya po, yung knowledge na kahit sabihin natin hindi na yung knowledge baka naman sabihin kasi nung iba, bakit napaka-knowledgeable mo ba talaga? Hindi naman po, may konting impormasyon po ako nalalaman na maaari kong ibahagi sa inyo na maaari, mga kababayan, mag-change ng inyong perspective, mag-change ng inyong buhay, kasi yun po yung intent ko yung intent ko po ay talagang matulungan kayo na magkaroon ng financial independence. Yun po ang layunin ko. Kaya halimbawa, imbis na tayo ay magreklamo sa estado natin dito sa Canada, kung halimbawa nag-i-struggle tayo financially, reach out to me. Mga kababayan, pag-usapan natin yan. Baka meron akong may tutulong sa inyo. And siguro hanggang dyan lang muna for today, mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come, and other mga kaalaman na maaaring makatulong sa inyo, na maibabahagi ko if you are here in Canada, or kung kayo man ay nag-a-aspire na makapunta dito sa Canada. Ipagpatuloy lang po natin kung meron tayong pangarap, yung mga pangarap po natin, eventually, I believe, ito po yung paniniwala ko, mga kababayan, nag-i-start ang lahat sa isang munting pangarap. At yung pangarap na yon ang mag-move sa'yo para kumilos ka. Mag-move para kumilos para i-attain mo yung nais mong i-attain sa buhay. So hanggang dyan lang muna, mga kababayan, at siguro, tara na.